faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ang inyong lingkod, Aljay Dailisan po para po sa ating FBK ngayong Tuesday. So, January 20, no? 2026. At ito po ang kauna-unahan kong FBK para sa taong 2026. Ngayon, napaka halaga ng ating pag-uusapan ngayon, no? At ito po ay punong-puno ng pag-asa. Marahil, no, kapag ang isang suliranin o problema ay matindi at mabigat, no? Lahat naman tayo nakakaranas niyan, no? Madalas ay wala na tayong dito sa problemang ito, madalas ay wala na tayong nakikitang solusyon o yung kasagutan, no? Minsan kahit na nananalangin tayo ng taimtim, ay pinagdududahan natin ang kakayahan ng Diyos. Di ba napapaisip tayo na magagawa ba ng Panginoong ito? Magagawa ba ito ng Diyos, no? Kung wala tayong nakikitang pag-asa, ang una nating ginagawa ay ang matakot, mangamba at sumuko. No, samahan niyo po ako para sa napakagandang mensahe ng Panginoon na pinapaalala sa atin na sa Kanya ay may punong-puno ng pag-asa at sa Kanya ay lahat ng bagay ay walang imposible. No? So ang ating pong ang pamagat po ng ating mensahe para sa araw na ito ay yung pong walang imposible sa Diyos. At ito po ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 1 verses 11 to 17. Kung meron po kayong bit-bit na Bible dyan o sa ating mga cellphone, ay samahan niyo po akong basahin ito, no? Basahin po natin, no? Sa verse 11, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Verse 12, nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Verse 14, ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Verse 16, sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Verse 17, mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Pagpalain nawa ng ating Panginoon, ng ating binasa. No? So, base po dun sa ating nabasa, paano ba kumilos ang Diyos sa buhay ni Zacarias at Elizabeth? Isang mabilisan lang po ito, no? Alam niyo naman, 5 minutes lang po ito. So, base sa ating nabasa, paano ba kumilos ang Diyos sa buhay ni Zacarias at Elizabeth? Una, ang Diyos ay kumilos sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Basahin po natin yung Lucas chapter 1 verse 11 to 12. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Verse 12, nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Yan. Tandaan po natin, si Zacarias ay matanda na at ang kanyang asawa ay baog. So, kung iisipin niyo po, dun po sa ating binasa, napaka-imposible na sila ay umasa pa na magkakaroon ng anak dahil nga unang-una si Elizabeth ay baog at pangalawa ay pareho na silang matanda na. Alam naman natin na kapag ang isang babae, pag sobrang tanda na, tinatawag na dumarating na sa stage ng menopausal period, ay malabo nang magkaroon ng anak, no? So yan, sa kabila ng mahabang panahon ng paghihintay, ay dumating ang anghel ng Panginoon. Marahil ay masasabi natin na dito ay hindi na umasa si Zacarias. No? Kung kaya sa kabila ng paghihintay at nagpakita sa kanya ang anghel, ay natakot siya. No? Bakit merong anghel?
Hindi niya alam na ito pala ay hudyat na didinggin ng Panginoon ang kanyang panalangin. So yun, tandaan po natin sa ating buhay, kapag tila tahimik ang Diyos, kapag may mga pinagdadaanan tayo, mayroon tayong mga panalangin na nais nating makamit, kapag tila tahimik ang Diyos at hindi ibig sabihin na siya ay hindi kumikilos, no? Yan, tandaan po natin na walang imposibleng kalagayan sa Diyos. So pangalawa, ang Diyos ay kumilos sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Pangalawa, ang Diyos ay nakinig sa panalangin. Lucas chapter 1 verse 13, anong sabi doon? Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa bata. So, sinasabi rito na narinig ang kanyang panalangin, no? Ang panalangin maaring matagal nang itinigil ni Zacarias ay hindi kinalimutan ng Diyos, no? Maaring ganun din tayo, marami tayong panalangin na akala natin ay hindi dininig o kaya naman ay akala natin ay pinabayaan na, no? May tandaan po natin na merong sa ating mga panalangin, merong sagot na hindi, merong sagot na oo, at merong sagot na talagang nadidelay lang pala. So yun, ang matututunan natin dyan, yung tandaan po natin na ang sagot ng Diyos ay maaaring naantala, ngunit hindi kailanman tinanggihan. So yun, ano yung pangalawa? Walang imposibleng panalangin sa Diyos. Una, yung walang imposibleng kalagayan sa Diyos. Yung pangalawa, walang imposibleng panalangin sa Diyos. Pangatlo, ang Diyos ay may layunin sa kanyang mga pagpapala. Kung mababasa po natin sa Lucas chapter 1, 14 to 15, sabi rito, ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. So tandaan po natin, ang anak na si Juan ay hindi lamang para sa kagalakan ng pamilya, no? Kundi para sa bayan ng Diyos. At dito, ano ba ang naging papel, no? Dito ang naging papel ni Juan, no? Yung siya ang naging vessel or naging instrumento para mangusap ng pagsisisi. Tinawag ni Juan ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At pangalawa, yung magbinyag sa tubig, no? Bininyagan niya ang mga tao bilang tanda ng pagsisisi at paglilinis ng buhay. Yan. So yan. Dito, ang naging papel ni Juan ay upang ihanda rin ang puso ng bayan ng Israel. Inihanda niya ang espiritual na kalagayan ng mga tao upang tanggapin si Jesus. So yan, siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at puspos ng Espiritu Santo. Yan. Ano pang naging papel ni Juan? Upang tuparin ang propesiya. Siya ay ang tinutukoy sa propesiya ni Isaias bilang tinig ng isang sumisigaw sa ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Ano yung aral na ating mapupulot doon, no? Ang pagpapala ng Diyos ay laging mas mataas na layunin kaysa sa ating sarili. Ibig sabihin, wala pong imposibleng plano sa Diyos. Yan. Ano pa? Yan. Ang Diyos ay nagbabango ng tao para sa kanyang gawain. Ito ping ikaapat, no? Sabi sa Lucas chapter verse 16 and 17, no? Sa pamamagitan niya maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Verse 17, mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Si Juan ay ang maghahanda ng daan ng Panginoon. Napakahalaga ng buhay ni Juan dahil siya ang maghahanda ng daan ng pagdating ng Misaya. Pangalawa, ang magpapatotoo. Si Juan ay magpapatotoo tungkol kay Jesus. Pinihag ni Juan na si Jesus ang kordero ng Diyos at na siya ang mas dakila kaysa sa kanya. So yun, ang mahalagang papel ni Juan ay upang ibalik din ang puso ng mga tao sa Diyos. So yun,
Anong matututunan natin dyan? Ginagamit ng Diyos ang mga himala upang tuparin ang kanyang layunin na kaligtasan. So, walang imposibleng misyon sa Diyos. So, ano yung apat na walang imposible para sa Diyos, no? Una, ang sinasabi rito ay walang imposibleng kalagayan sa Diyos. Pangalawa, walang imposibleng panalangin sa Diyos. At yung ating pangatlo, walang imposibleng plano sa Diyos. At yung ating pang-apat, walang imposibleng misyon sa Diyos. So ayan, magtiwala kahit tila huli na ang lahat, huwag tumigil sa panalangin, no? Tanggapin na ang pagpapala ng Diyos ay may layuning espiritual, maging handang gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. So, yan po. Tandaan po natin, ang Diyos na gumawa ng himala sa buhay ni Zacarias at Elizabeth ay siya ring Diyos natin ngayon. Tunay na walang imposible sa Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan nyo, sa mensaheng ito na aming narinig, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aming pinagdaanan, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Lahat, Panginoon, magagawa ninyo, Panginoon, kung kaya't nararapat ang lahat ng aming pag-asa, ang lahat ng aming hinaharap, Panginoon, ay nararapat lamang na itutuon namin sa inyo, Panginoon. Magtitiwala kami, Panginoon, ng buong puso. Maraming salamat po sa kabutihan nyo, Panginoon, sa lahat po ng protection na ibinibigay nyo sa amin, sa lahat po ng pag-asang ibinibigay nyo sa amin, Panginoon. Napakabuti nyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.